Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung sa NBI kasi po ang inyong beeping pusit na Sara Tamilmil Duterte Carpio ay hindi po dumalo doon po sa dapat na subpoena sa kanya. Nagpadala lang po siya ng mga lawyers niya. At the same time, meron po siyang request sa NBI mga kababayan. Ay, kaya naman pala, para lang para lang sino ba? Sino ba yung mga taong gano'n na nagre-request in advance? Parang, muna, cash advance nga. Di ba? At the same time mga kababayan, mukhang ayaw na ng mga taga Davao City o ilang mga politiko doon ang Duterte family. Oo, meron pong ulat dito sa politiko mga kababayan. At itong si Bongo at De La Rosa ay tinabla ng beeping pusit. Uy, nako. At ito ang nakakagulat mga kababayan. Mga lang to, pahapyaw lang ha. Sa ulat po ng isang balita, mukhang nagsasamantala ang mga Tsekwa sa nangyayari sa ating kaguluhang politika internally. Oo. Ito po mga kababayan, pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga guro. At lubos po ako nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsuporta at pagtulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes. Eto po mga kababayan, unahin na natin ito. Kasi po yung inyong beeping pusit na si Sara Tamilmil Duterte ay hindi po dumalo sa NBI. Doon po para po siya ay questionin, tanungin, dahil gawa nga po ng subpoena. Hindi na nga umaten. Ito pa ang nire-request niya mga kababayan, sa Philstar Global. Sara Duterte asks NBI to send questions in advance. Para siguro may linyahan, scripted na yung sasagutin niya. Kaya pala mga kababayan, kaya pala itong taong ito hindi dumalo ng isa man debate para sa mga vice presidente noong 2022 election kasi ayaw siguro bigyan siya ng advance script. Yung mga question, alatang bubita talaga mga kababayan. Kasi pag wala pong advance question, siyempre hindi niya alam kung anong itatanong. Alam niyo naman, bubita ito sa mga surprise question. Parang mag-e-examine kayo sa eskwela. Sinabihan ng teacher, ma'am, baka naman pwedeng makuha muna yung advance na yung question. Ako lang ha. Para alam ko na yung sagot. Tapos sabi ng teacher, wag mo namang galingan ha. Wag mong gawing 100% ang sagot mo. Kasi mga kababayan, pag wala yung advance question, bitlog. Nangingitlog mga kababayan. Akala ko ba matalino? Di ba? Dito lang Sara Duterte asks NBI to send questions in advance. Wow! Kababayan, ini-imagine ko na lang. Paano kaya kung may interview ito, Pwede ba malaman yung mga iki-question nyo dyan sa HR? O di kaya may kaso siya. Siya ang dependent, di ba? Sige, may law firm daw siya O asawa niya may law firm. Kinuha siya ang lead lawyer. Siyempre, siya ang makiki-argumento. Siyempre, may prosecutor, may plaintiff, di ba? Siguro sasabihin niya dun sa lawyer ng plaintiff, pwede bang makahingi ng advance question mo? Di ba, Ilora?
Antindi mga kababayan. Kaya pala mga kababayan. Sa mga ano niya, yung mga ambush interview niya, mali ang sagot, no? Kasi walang advance question. Di ba? Wow, ang galing talaga mga kababayan. Ito po sabi, patunayan lang natin ha. Duterte's lawyer Paul Lawrence Lim. Ay, talagang inchik Lim. In a letter sent Friday, November 29 to the May letter pa. Hindi na nga umaten. Takot na takot kasi walang advance question pala. Dinadahilan niya pa. Ha? Sabi niya, kasi merong hearing, yung good government and public accountability. Kaya samahan ko muna yung mga empleyado ng OBP doon. Pwede bang i-reschedule? Nung alam ng galaw niya, gagamitin niya yung hearing na yung para makaiwas sa subpoena. Sabi nila Joel Chua, ay nagdesisyon po ang komite na ipagpaliban muna para po maka-attend siya. Kasi ayaw rin naming magamit itong aming komite para hindi po siya umaten. O, di ba? O ngayon, wala siyang dahilan. Ano dahilan niya? Kaya pala hindi makapunta kasi walang advance question. Naduwag. Ababdalo talaga, Antibay, duwag. Ababdalo, pero duwag, mga kababayan, Ha? Invoke her constitutional right as the subject of communication is asking the agency to provide questions you intend to ask her. Ganon? Ha? Nag-invoke siya ng kanyang constitutional rights. O ganun palang gawin nyo pag kayo pinatawag ng MBI o ng police, iimbestigahan kayo sa loob, di ba mga ganyan? Teka muna. Constitutional rights. Advance question. Di ba? O sa barangay. May sa inyo, nagpa-blatter, pinatawag kayo ng kapitan. O ikaw, Tokis, nirereklamo ka ni Laura. Ay, kap. Di pwede yan. Constitutional rights. Ha? Kailangan malaman ko muna yung mga question na itatanong mo sa akin. Ginamit, bakit? Special ba siya? Sabi niya, constitutional rights gumamit siya ng constitutional rights. Lahat ng Pilipino ay may constitutional rights. Gamitin natin yung sinasabi ni Pusit. Ang galing talaga, di ba? Yan ang magandang halimbawa. Kaya kayo po dyan na mga halimbawa lang, suspect pa lang suspect. Pag inano kayo sa presinto, imbestigahan na kayo ng mga investigador. Hep. Sir. Ha? Sir. Hindi kayo pwedeng magtanong ng ganyan. Hindi ko po alam yung sagot dyan. Kailangan constitutional rights. Bigyan nyo ako ng advance question. Ayan is asking the agency to provide questions you intend to ask her. O di ba? Ginamit ng BP, hindi pwedeng siya lang yan. Di ba? Yan po ang magandang halimbawang binibigay ng inyong BPing Pusit. Walang surprise question. Para naman, tama ang sasabihin ko, hindi ako magkabulol-bulol nga naman. Besides the advanced questions, ang daming hiling. Duterte's lawyer also asked for a clear copy of the complaint filed against her or any other document that initiated this investigation. Tignan ninyo, talagang si Pusit, ay, tatakbo ng tatakbo. Di ba? Ang daming alam, anak ng butya. Mapapamura ka na lang, mga kababayan. Mapapamura ka na lang talaga kay Pusit. No? Dinahilan niya, hindi ako maka-attend kasi may hearing. Nung pinospon yung hearing, ayun na, pwede bang makahingi ng advance question? Hindi pala pwedeng sumali si Pusit sa mga contest. Parang yung quiz bee. Sino nakasali ng quiz bee dyan? Di ba? Ikaw magaling ka sa araling panlipunan, sali ka. Ikaw magaling ka sa math. Kayong mga bata, yung mga science high school dyan, yung Manila Science, yung Masay, Pisay, ganyan, di ba, matatalino? Ay, bago kayo tanungin ng question, ma'am, constitutional rights, kailangan, ibigay nyo muna, makuha ko yung advance question. In advance. Anak na po siya.
Ginamitan ng constitutional rights. Hoy, mga estudyante, constitutional rights, sir, hindi pwede po yan. Hindi pwede. Oo. Kung baga yung exam namin, may mga question yan. Constitutional right, dapat alam namin yung in advance yung question mo. Ay, imagine niyo no nag-aaral ito. Baka laging kadikit si Madam or Sir. Ay, nakakatawa talaga mga kababayan. Eto pa mga kababayan, labas tayo sa MBI. Naku, napabalita mga kababayan. Sinusuka na pala sila. Oo, sa politiko. Sara, sinusuka na. VP Duterte admits even politicos in Davao City don't want her endorsement. Sino ba naman kukuha sa yung magi-endorse? Isa kang animal, isa kang maladyos ng impyerno. Di ba presidente ka nga ng impyerno? Ay aba, ayaw nilang makuha yan. No? Ang isang demonyo i-endorse sila. Nakakaya naman, di ba? Ito po, sabi dito ha. In a press conference in Zamboanga City, Duterte said she won't be endorsing any local candidate in the upcoming elections. Though the decision wasn't really her choice. O, tingnan nyo ha, ang yabang pa. For local, as of the moment, I am committed to Davao City. But apparently, in Davao City, sinasabihan nila ako, wag na lang daw akong sumali doon. I have my own problems. Pero ang totoo lang, ayaw na nila ma-associate sa inyo kasi puro kayo impyerno. Above the law kayo eh. You don't know how to follow the rule of law, mga kababayan. O, di ba sabi, wag na lang. Kumbaga, sinabi nila, wag ka na sumali dito kasi may sarili kang problema. Pero, in other words, ayaw na namin sa inyo. Mga demonyo kasi, puro impyerno ang sinasabi. O, eto pa, mga kababayan. Muang laglag si Bato at si De La Rosa, si Bongo. Hindi daw sila i-endorse ni Pusit. Politiko. Bongo, Bato, De La Rosa, nga. Sara Duterte won't endorse PDP laban senatorial bets. Here's why. Oo. Ayan pa. Ha? There was an initial meeting with senator candidates of the PDP party. I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me but I told them I have to think about joining a party. I told them I can help you strategize on what to do. Ayan. There was no talk of campaigning. I told them, if you need someone to talk to on strategizing how to run the campaign, I'll gladly help. Oh. So, hindi daw siya tutulong. So, tablado, pati sila Philip Salvador. Sa palagay nyo ba, tatablahin niya yan? Hindi Siyempre, may utang na loob din siya kay Bato at Bongo. Di ba, pinagbantay nyo ng kanyang special friend. Ginawa niyang julalay. Pinasahod nyo ng mga libo-libo, milyon-milyon, tagabantay lang pala ng isang chief of staff ni Pusit. Ganun po ka-special yon. Kasi nga, special friend. Now, in all of this, no, itong mga nangyayari sa ating bansa, lalo na itong mga pinaggagawa ng Duterteng kalokohan, sino po ang natutuwa dyan? Ang mga tsekwa. Gustong-gusto nila kasi ang attention natin nandyan po internally sa ating bansa. Yan po ang turo nila sa mga Duterte. Guluhin ninyo. Para kami dito sa West Philippine Sea mamayagpag. Tingnan ninyo. Balita sa GMA News. Over 80 Chinese vessels spotted off Pag-asa Island. Ayan na naman po sila. Ang dami na naman po nila, mga kababayan. Grabe itong mga hinayupak na ito. 80. Actually, yan, nung may nabasa pa akong balita, 200. 200 yan. Ano po ang kinakatakot ni Representative Ace Barbers? Yung kanila daw mga fishing vessels, disguised as fishing vessels, pero ang mga sakay, mga sundalo. Hindi naman umaalis sa pwesto, nakatalaga lang dun. Walang activity na nangingisda. Namataan, mga sundalo ang laman. Ngayon, gusto nilang kamkamin yung Pag-asa Island natin. Meron po tayong struktura dyan. May mga tao na tayo dyan. At least 83 Chinese militia and fishing vessels were monitored in Pag-asa Island in the West Philippine Sea Wednesday. Ayan Ito po ang sabi ni Ray Powell, isang former US Air Force official and ex-defense attaché sa kanyang Twitter account. Marine traffic confirms at least 83 China militia and fishing ships within Philippines Tuitu
T2, o yung Pag-asa Island Territorial Sea right now. O, ano ginagawa nila dun? Di ba? On Tuesday, power for up to 75 Chinese ships were seen Pag-asa Island, saying it was by far the largest China vessel swarm I've ever seen in the area. O, ayan. Biruin nyo talagang tinitesting nila yung ating kaguluhan dyan sa bansa, sa ating looban ng bansa. Ano naman ang sabi dyan ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad? Sabi niya, yung 75 Chinese ships ng Pag-asa Island that will be fairly accurate considering the West Philippine Sea feature is close to Subi Reef, which is already militarized by Beijing. Pero talagang gusto po nilang kunin ng Pag-asa Kasi kalapit sa Subi, pati yung Skoda, kalapit sa Subi, gusto nilang i-annex. Yung ating monitoring will show us yung ganong numbers ay nasa ang Subi Reef kasi it's within the territorial sea ng Pag-asa. So yung ganong numbers that will be fairly accurate. Malapit lang naman yung sa Pag-asa kapag lumabas ng Subi, nasa karagatan ka rin ng Pag-asa. Pero sa aking opinion mga kababayan, yang mga yan militar. Talagang tinatry nila na hindi natin sila pansinin, doon tayo mag-focus eternally kasi hindi sila makapalag Kaya ginagamit nila ang kaguluhan, gumagamit na sila ng mga aso nila na tulad ng mga Duterte para guluhin ang administrasyong Marcos. So, diba? Si Pusit, sabi niya, ganito, may nagrarally sa EDSA. Pero mga kababayan, kaya dapat ang ating Coast Guard, ang ating Navy, dapat kayo po ay alerto palagi. Kasi malay nyo mamaya, nawala ng Skoda, ang Rusul, at iba pang mga ating mga isla dyan. No? So, yan po. Kaya dapat magbantay, maging mapagmatsyag. Di ba? Tama, mali. Kaya nakakaya po ito lang ang sabi dito sa idagdag natin sa politiko. Chinese ships gather near island disputed with Philippines. Ayan. Ito rin po yan. Ang dami dito Grabe. Nakakahiya po mga kababayan. Ito pa sabi ng isang expert na taga Singapore. Singapore-based security scholar Colin Ko said Beijing could be testing Manila's reaction at a moment of domestic political tension in the Philippines. Yan po ang nakikita nitong mga to. This needs to be watched in the days ahead, said Ko of Singapore S. Radyomen School of International Studies. If the militia presence continue, Ko said it could be that China is hoping to delay Philippine construction work on the island. Talagang gusto nilang anuhin yung Pag-asa kasi pinapaganda po Pag-asa mga kababayan A new aircraft hangar is reportedly due for completion in the next few weeks. The latest is several moves to buttress the Philippine presence of Pag-asa and improve monitoring capabilities. Natatakot ang China. Di ba ganun lang naman sila? Meron tayo dyan, US Task Force Ayungin. Nandyan po ang 7th Fleet ng Amerika. Bakit? Kompleto ang 7th Fleet. Pag sinabi nyong isang fleet, nako, daming yan, no? Kagamitan pang digma. No? Nabunyag na may US Task Force Ayungin di ba? Kaya tahimik ang Ayungin, yung resupply mission, yung latest, walang aberya, nakapag-resupply, di ba? Kaya nga sabi ng Pangulo, I intend not to yield. Filipinos do not yield. Pero ang mga pusit, na tulad ng Duterte, sila po yung nag-yield. Saan? Sa China. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.